Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Dalawang bata nalunod sa Agno River. Dalawang katao patay sa magkahiwalay na aksidente sa Ilocos Norte. Ilang naging guro at kakilala nagbahagi ng kwento tungkol sa nasawing Pinay caregiver sa Israel. At daan-daang magsasaka nag-boodle fight at nag-enjoy sa mga palaro sa Nueva Ecija. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Maraming motorista ang pumila sa mga gasolinahan bago pa ang big-time oil price hike. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, simula pa kagabi hanggang bago mag-alas 6 ng umaga kanina ay napakarami ng mga motorista ang nagtungo sa mga gasoline station para magpakarga ng produktong petrolyo sa kanilang mga sasakyan. Yan ay bago pa ang implementasyon ng big-time oil price hike. Ngayong araw, Chris, ay nasa 1 peso and 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos naman sa diesel habang 1 peso and 50 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Samantala, Chris, kinondena na nanawagan ng grupong Piston na itigil na ang nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Iran, Amerika at Israel. Isa raw itong malaking banta sa transport workers sa Pilipinas at sa milyon-milyong pamilya ng overseas Filipino workers. Ayon naman sa Department of Energy, posibleng maramdaman ang epekto ng gulo sa Middle East sa pagtaas ng presyo ng petrolyo sa Pilipinas sa mga susunod na linggo. Patuloy rin i-monitor yan ng Department of Energy. Samantala, Chris, dito naman sa probinsya ng Pangasinan, update lamang dahil patuloy daw na nakamonitor ang One Pangasinan Transport Federation. Ganun din ang Alliance of Modernized Jeepneys sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Umaasa, Chris, ang naturang mga transport sector na dahil pa rin sa kaguluhan sa Middle East ay inaasahan yung patuloy din na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na magsisimula next week na magtutuloy-tuloy pa yan hanggang sa mga susunod na linggo. Kaya naman ang panawagan ng One Pangasinan Transport Federation sa LTFRB ay maaprubahan na yung kanilang petisyon doon sa fare increase, habang ang Alliance of Modernized Jeepney naman ay umaasa ng tulong mula sa national government. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nalunod ang dalawang batang lalaki sa Agno River sa Bayangbang, Pangasinan. Naka-alerto, Sandy Salvacio. Nalunod sa Agno River sa bahagi ng barangay Pangdel, Bayambang, Pangasinan ang dalawang batang magkaibigan nitong Sabado. Ayon sa Bayambang Pulis, nagkayayaan ang 5 magkakaibigan na maligo sa ilog bandang 1:30 ng hapon. So, knowing yung ilog is hindi stable yung current niya, yung dalawang biktima natin ay napadpad dun sa medyo malalim na area. According sa statement ng survivor na tatlo, nung tinry siyang i-save, siya rin naman yung natangay. Agad nagpatupad ng search and retrieval operation ang mga otoridad. Bandang 4:00 ng hapon noong Sabado nang matagpuan ang bangkay ng isa sa mga biktima. Kinaumagahan, nakita rin ang bangkay ng isa pang biktima na palutang-lutang sa barangay Ambayat First. Hindi rin makakalimutan ni Tatay Lorito ang paglalambing sa kanya ng anak. Kakulitan. Higaan ng ulo. Malambing po bang batay kasi? Opo. Ikinaalarma ng lokal na pamahalaan ang sunod-sunod na insidente ng pagkalunod sa bayan. Iipunin lahat ng kapitan at lahat ng mga principals, right? And mga PTA officials. Agad-agad, ang PNP natin nag-information drive around the schools. Nakikiusap din ang Bayambang Pulis sa mga magulang na laging bantayan at pagsabihan ang kanilang mga anak sa pagpunta sa ilog lalo kung walang kasamang mga matatanda. They should be more aware dun sa activities ng anak nila. Sila yung first dapat na nakaka-interact sa anak nila. Alam nila kung ano yung nangyayari. Mahigpit ding babantayan ng mga otoridad ang lahat ng barangay na matadaanan ng Agno River. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang pagtangay sa nakaparadang motorsiklo sa Bangaldan, Pangasinan.
Tutukan sa report. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang paglalakad ng isang lalaki sa National Highway sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Nangyari ito 2:37 ng madaling araw nung nakaraang Martes. Makalipas ang ilang sandali, dumiretso ang lalaki sa parking space ng isang minimart at tinangay ang nakaparadang motorsiklo. Hinatak ng lalaki ang motorsiklo sa tapat ng isang sari-sari store. Makikita pa sa CCTV kung paanong pinaandar ng lalaki ang motorsiklo. Makalipas ang ilang minuto, napaandar na ng lalaki ang motorsiklo at pinaharurot palayo sa lugar. May sinusundan po kami suspect sa magnakaw po ng motor dito sa may harap ng Alphabet dito sa may Malabago. At baka po sa mga susunod na mga araw ay hindi po pinapatigilan ko sa aming investigator at sa aming mga intelligence officer na sundan ng tao na sinasuspect po namin dito. Matapos ang magkakasunod na insidente ng nakawan ng motorsiklo at tricycle sa bayan, ay nababahala na ang mga opisyal ng barangay. Nagpatupad ng adjustment sa oras ng pagro-roving ang mga tanod at mga opisyal ng barangay. At sa mga tanod po, i-adjust na lang po natin yung pagbantay kaya dahil para sa atin din ito. Sa monitoring ng Mangaldan Police, kabuang 7 insidente ng nakawan ng motorsiklo at tricycle ang naitala sa nakalipas sa 3 linggo. 2 sa mga sasakyan ay na-recover na at naibalik na sa mga may-ari. May mga nasampa na rin ng kaso ang otoridad. Patuloy pa rin yung investigation solution na ginagawa namin sa nawawalang motorsiklo. Ganun na rin po sa pagtulungan at sa koordinasyon sa ating komunidad sa mga other agencies, mga karating bayan. Talagang nangangalap po kami ng ebidensya. Pinaigting din ng police visibility sa bayan. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kalaboso ang 6 na umaning miyembro ng salisigang matapos mambiktima sa isang shopping center sa Calasaw, Pangasinan noong Biyernes. Kabilang sa mga sospek ang 2 lalaki at 4 na babae na pawang taga-NCR. Nagsabwatan ang mga kawatan upang linlangin at dukutan ng isang babaeng biktima. Nakuha ang pitaka ng biktima na naglalaman ng 5,000 piso. Agad inireport ang insidente sa pulisya at sa tulong ng mga security guard ay naaresto ang mga sospek. Nabawi sa mga sospek ang kanilang ninakaw. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga sospek na maharap sa kaukulang reklamo. Tumanggi na ring magbigay ng pahayag ang pamunuan ng shopping center. Nung palabas po is inuli po itong mga to at yun po yung isa is nakuha, yung isang suspect nakuha mismo sa kanya yung wallet ng babae at saka mga sabon din po na galing sa loob na hindi po binayaran. Ikinatuwa ng mga magsasaka ang pagdiriwang ng Hugas Kalawang First Kabisilya at Manananim Salo-Salo Fest 2026 sa Talavera, Nueva Ecija. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsama-sama ang nasa mahigit 700 kabisilya at mga magsasaka para magsalo-salo. Nagkaroon din ng mga palaro at nabigyan ng papremyo ang mga nanalo. Layo ng pagdiriwang ng Hugas Kalawang na bigyan ng kasiyahan ang mga magsasaka. Ang bayan ng Talavera ay mayroong mahigit sa 8,000 ektaryang lupa sa agrikultura at nasa 5,000 ang bilang ng mga rehistradong magsasaka. Gusto po nating pahalagahan talaga yung naging part po nila sa industriya ng pagsasaka dahil sila po talaga yung naghihirap na mga mamamayan para po magtuloy-tuloy ang industriya ng pagsasaka. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ilang naging guro at kakilala nagbahagi ng kwento tungkol sa nasawing Pinay caregiver sa Israel. Narito ang report. Ikinagulat ng ilang residente sa Basista, Pangasinan ang balita ukol sa pagpanaw ng Pinay caregiver at kanilang kababayan na si Mary Ann de Vera. Ang 32 anyos na si Mary Ann ay nasawi sa missile attack sa Tel Aviv, Israel gabi noong Sabado. Naaalala pa raw ng dating school advisor ni Mary Ann ang huling mensaheng iniwan sa kanya.
there's no mercy about what happened to Mary Ann. They're only worker or what we call yung tinatawag nating OFW. Ang nasa thought niya, isinicure niya yung amo. O nga, save siya pero wala na po talagang panahon para maikog niya yung sarili niya. Sa ulat, papunta sana sa bomb shelter sina Mary Ann kasama ang kanyang elderly patient nang tamaan sila ng shrapnel mula sa binagsak na bomba ng Iran. Dahil dito, kinikilala ng buong mundo ang kabayanihan ni Mary Ann na hindi pinabayaan ng kanyang pasyente sa gitna ng kaguluhang nangyayari sa Israel. Likas daw talagang mabait at responsableng tao si Mary Ann ayon sa iba pang nakakakilala sa kanya. Malambot ang puso niya talaga. Kung ano po yung personalidad na nakikita natin sa mga post-post na yan, ganun po yung pagkatao ni Mary Ann. Okay, naalala ko si Mary Ann nung naging estudyante namin. Tahimik siya pero palaaral naman siya. And nakikita ko yung katauhan niya na alam ko may mga pangarap siya sa buhay talaga. Masayahin na bata. Masayahin, tapos malambing din kasi pag pumupunta kami doon sa kanila talagang palatawa din siya. Kahit nasa abroad na siya, pag nakauwi siya dito, kilala pa rin kami. Nananatiling pribado ang pagluluksa ng pamilya De Vera sa sinapit ng kaanak. Bantay sarado ng mga otoridad ang compound kung nasaan ang bahay ng pamilya De Vera. Bukod sa mga pulis, mahigpit din na nakabantay ang mga barangay tanod sa lugar. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamunuan ng Philippine Embassy sa Israel sa asawa ni Mary Ann upang may proseso ang kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Sarado pa rin kasi ang mga paliparan dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Pinag-uusapan na nga namin ng team members natin paano mapabilis yung pagpapauwi ng bangkay at ng asawa. May isa pa siyang kapatid sa Qatar yata. Paano sila papapauwi? Ang eroplano, di available Yan ang problema natin ngayon. Lahat ng airspace, walang lumilipad Sa press briefing ni PBBM, umabot na sa mahigit 1,000 ang bilang ng mga kababayang OFW na nananawagan ng repatriation sa Middle East ngayong araw. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Patay ang 2 katao sa magkahiwalay na aksidente sa Ilocos Norte. Nakaalerto CJ Torida. Patay ang 56 anyos na lalaki matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa bakod at poste sa bahagi ng Barangay Kaparispisan, Pagudpud, Ilocos Norte. Base sa investigasyon ng otoridad, nawalan ng kontrol ang rider sa pakurbadang bahagi ng kalsada. Nagtamo ang biktima ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Nasawi rin ang 18 anyos na lalaki matapos sumalpok sa bakod ang minamanehong motorsiklo sa bahagi ng Barangay 2, Pasukin, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng otoridad na overshoot ng rider ang pakurbadang bahagi ng kalsada. Sa lakas ng impact, nagiba ang bakod at tumilapon ang biktima. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na hindi na umabot ng buhay sa ospital. Ayon sa pulisya, walang suot na helmet ang rider nang mangyari ang aksidente. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. CJ Torida, One North, Central Luzon. Tindera ng saging sa Mangaldan Public Market, ninakawan ng mga pera at alahas. Tutukan sa report. Ang pinag-ipunang pera at mga alahas naglahong parang bula matapos tangayin nang hindi pa nakikilalang salarin ng bag ng isang tindera ng saging sa Mangaldan Public Market. Kwento ni Aling Julie, nakalagay sa loob ng kanyang bag ang pera nagkakahalaga ng 20,000 pesos at mga alahas na aabot sa halos 140,000 pesos. Isinabit niya rito sa kanilang pwesto. Wala pa raw 3 minuto nang mapansin daw niyang wala na ang kanyang bag. Nasis ko dyan, ma'am. Saglit lang po, ma'am. Minuto lang. Pagbalik ko po, ma'am, wala na yung bag. Sobrang panghihina ko, ma'am. Halos nalumpo ako, ma'am, kasi lahat ng yung puhunan ko, ma'am, nandun na po, ma'am. Nakalaan daw sana sa pag-aaral ng kanyang anak sa kolehiyo ang mga ipinundar na alahas. Sobrang sakit, ma'am. Sobrang talaga nalupoy ako, ma'am. Single ma'am lang po ako sa anak ko. May makakalis pa, ma'am. Iniimbestigahan na ng pulis ang insidente. Kasabay nito ang panawagan sa publiko na maging alerto para hindi mabiktima ng mga kawatan. Kailangan talaga na yung visibility ng ating kapulisan. At the same time, gumagawa po kami ng Upland Bandilyo. Through aming po megaphone ay may po aming kapulisan doon at sinasabihan yung mga mamamayan at mga vendors na pag-ingatan po kanilang mga gamit.
May mga karagdagan ng pulis na dineploy sa Mangaldan Public Market. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Nagbabala ang Department of Migrant Workers kaugnay sa mga peking job offer abroad. May nag-aalok online ng trabaho umano sa ibang bansa at nagpapanggap pa bilang si DMW Secretary Hans Kakdak. Mga kapuso, di yan totoo. Sa nasabing email, iba ang spelling ng apelido ng kalihim. Hindi rin daw ito otorisadong account. Para sa mga anunsyo at lehitimong update tungkol sa mga trabaho abroad, bisitahin ang official social media accounts at website ng DMW. Herrero Perez Road sa Dagupan City binuksan na sa mga motorista. Sundan sa report. Binuksan na sa mga motorista ang kalasadang ito na bahagi ng Herrero Perez sa Dagupan City taong 2024 nang simulan ng pagpataas at pagsaayos sa kalsada. Phase by phase ang konstruksyon ng kalsada kaya umabot ng ilang taon bago natapos ang proyekto. Malaking bagay sa mga residente at motorista ang pagbubukas ng kalsada. Matagal na hinintay yan? Oo. Maganda ng daloy, makikita nyo naman na. Opo. Nabawasan na yung traffic dito sa may intersection. Tapos kaming taga rito rin, medyo nakakadaan na ng maayos. Oo, hindi katulad nun. Sa bagay, siyempre, para sa pangkalahatan naman, kaya okay lang. Balik na rin sa dating ruta ang mga bus at jeep na dumadaan sa Herrero Perez. Ay malaking tutong ngayon kasi hindi na ho tayo magsisiksikan dito sa may ABF Rizal. Yung mga galing Pantal, yung mga padaan doon papuntang Mayumbo, Karanglaan, ay doon na po sila dadaan, hindi na sa Rizal. Ayon sa POSO, nabawasan ang traffic congestion sa mga pangunahing kalsada sa lungsod matapos buksan ang kalsada sa Herrero Perez. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Deadline ng renewal ng permit ng mga pumapasadang tricycle sa Calasiao itinakda sa March 31. Ang detalye sa report ni Jubal Fernandez. Hanggang March 31, 2026 na lang pwedeng mag-renew ng permit ang mga operator ng mga ipinapasadang tricycle sa Calasiao, Pangasinan. Maaga nagbabala ang Public Order and Safety Office na sisitahin ang mga driver at operator na bigong makapag-renew ng permit. Ikukonsidera na kasing kolorum ang mga tricycle kung hindi na-renew ang permit sa itinakdang deadline. By April 1 siguro implement na namin yung paghuli po sa mga kolorum na tricycle para naman po hindi unfair po sa mga nagre-renew yearly ng kanilang prangkisa ng mga tricycle driver natin. Ayon sa pamunuan ng One Stop Business Center, nasa 3,500 ang pumapasadang tricycle sa bayan. Umaabot pa lang sa 800 tricycle operators ang nakapag-renew ng permit. Isa sa mga kumuha ng permit renewal kanina si Mang Francisco. Iniiwasan daw niya kasing maituring na kolorum ang kanyang tricycle. Nag-renew ako nung nakaraan, mga 750. Nanahanap naman namin mga tricycle driver. Sana yung kagaya namin na motorista, yung mga driver tricycle, dapat patas din kayo para walang masabi ang lahat. Ibabalik na rin ang color coding scheme ng mga tricycle upang madaling malaman ng mga pasahero at traffic enforcers kung saan ang ruta ng mga ito. Matutukoy rin agad kung kolorum ito o hindi. Tumaliman na lang po sila sa color coding ng kanilang motorsiklo. Ang kulay po ng body is light blue, and then sa bubong po sa taas is color white po. Kikiusap na lang po kami doon sa mga nakakuha na po ng kanilang mga prangkisa na sila na lang po na gumawa o papinturahan na lang po yung kanilang tricycle. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, wala pong binabantayang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. May panibagong bugso ng hanging amihan sa Hilagang Luzon pero hindi na ito kasing lakas ng mga nakaraang bugso. Easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. At base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng mahinang ulan sa Cordillera Administrative Region. Posible ring ulanin sa gabi ang ilang bahagi ng Quirino Province. Posible ang pag-ulan sa iba pang lugar sa bansa.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa ilog sa barangay Santa Filomena sa Kalanasan, Apayao. Nakita naman ang kanyang motorsiklo sa bahagi ng barangay Sinayan. Habang sa tabi ng tulay, nakita ang cellphone niya. Batay sa pulisya, huling namataan ang biktima nitong Biyernes habang nakikipag-inuman. Inaalam pa ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ipapatawag din ng pulisya ang kanyang mga nakainuman. Pansamantalang steel connector bridge ng Kabagan Santa Maria sa Isabela, binuksan na. Naritong report. Binuksan na ang pansamantalang steel bridge connector ng gumuhong tulay sa Kabagan Santa Maria, Isabela. Pwedeng dumaan ang mga sasakyan na may hanggang 3 toneladang gross vehicle weight. Tiniyak din ng DPWH ang pagpapatayo ng permanenteng tulay sa loob ng 2 taon. Para talagang gawin ng matibay ito. Kasi delikado eh. Sa dami ng mga truck na dumadaan dito sa Isabela pababa, papunta ng Maynila, papunta ng talagang hindi pwede tayo mag-risk dito. Kailangan hindi na pwede maulit yung nangyari last week. Ayon kay Dizon, kakasuhan pa rin ang mga sangkot sa pagbagsak ng dating bahagi ng tulay. Magsasanib pwersa ang mga lokal na pamahalaan ng Kabagan at Santa Maria kasama ang DPWH sa pagpapatupad ng 24/7 na traffic management sa tulay, kabilang ang 20 km/h na speed limit habang binabagtas ang tulay. Pebrero noong nakaraang taon nang bumagsak ang bahagi ng tulay nang dumaan ang overloaded na truck. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nasirang tulay noong nakaraang taon, sinabi niyang may depekto sa disenyo ng tulay. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Formal nang binuksan ng Department of Health Ilocos Region ang kauna-unahang bagong Urgent Care and Ambulatory Services o BUCAS Center sa Pangasinan. Layo ng pasilidad na matatagpuan sa Mapandan na maghatid ng mabilis na serbisyong medikal para sa libu-libong pamilya, hindi lamang sa Mapandan kundi pati sa mga kalapit na lugar ng Manawag, Ordaneta, Santa Barbara at Calasiao. Ayon kay Regional Director Paula Paz Sidiongco, hindi lamang ito pagbubukas ng isang pasilidad kundi pagbubukas ng mas malaking pag-asa at mas malawak na access sa serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pangasinense. Ang BUCAS Center ay pamamahalaan ng Region 1 Medical Center at inaasahang makatutulong sa pagbawas ng dami ng pasyente sa mga tertiary hospital sa rehiyon. Tiniyak ng otoridad na lahat ng serbisyo sa BUCAS Center ay libre o walang babayaran. Samantala, may masasaksihan mamayang gabi na total lunar eclipse. Nangyayari ang total lunar eclipse kapag ang anino ng Earth o mundo ay pansamantalang tumatakip sa liwanag ng buwan. Ayon sa Pag-asa, lilitaw ang buwan bago mag-alas 6 ng gabi. Sa mga sandaling yon ay nagaganap na ang partial eclipse pero hindi natin ito makikita. Magsisimula na makita ang pagdilim ng buwan pasado alas 7 na ng gabi. Magaganap ang maximum eclipse pasado alas 7:30. Bukod sa Pilipinas, masasaksihan din ang total lunar eclipse sa East Asia, Australia, Central Pacific at malaking bahagi ng Amerika. Dito sa ating bansa, tatagal ng halos 1 oras ang eclipse. One-year-old na kambal, inaasar daw minsan ng kanilang mami kapag tinatanong kung sino ang isa't isa. Tunghayan sa report. Double the love at minsan double the stress din ang pagiging magulang ng kambal. Gaya ng isang mami sa Paranaque, lalo't identical o iisa ang hulman ng kanyang twin girls. Ang tanong niya nga sino si Ano at sino si Kwan. Apiti o palayo sa pangalan na Faith ang sagot ng unang anak na tinanong ni Mami Holly Prado Sabado. Ang problema, Apiti rin daw ang pangalan ng twin sister niya. May pagka-prankster pala ang pangalawang bata dahil siya talaga si Hopi o Hope na inamin din kalaunan.
Level up ang kulay ng ilang paboritong Pinoy food. Yan ang pakulo ng content creator na si Randolph mula Cebu na patok ngayon online. Presenting mat champurado na ang kapares ay GGG o green na galunggong. Nilagyan naman ng kikay twist ang ilang street foods. Pritong isaw na kulay pink at Adidas na kulay purple. Ang Ilocos empanada naman ginawan niya ng itim panada version. For the dessert naman, mayroong mahablak ka. Kinagigiliwan ngayon sa social media ang video ng isang fur mom habang kinakantahan ang kanyang alagang aso. Pero sa dulo ng pagkanta ng fur mom na si Youth Cooper Maria Colleen Espinosa, tila na-offend ang mixed breed Japanese Spitz at Terrier na si Caddy. Paano ba naman kasi ang lyrics ni Mommy biglang nag-iba? Bilog na bilog! Ay! Sorry! Kwento ni Youth Cooper Colleen, di daw niya alam ang exact lyrics kaya gumawa na lang siya ng tugma sa tono. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Kapuso, anong vibe nyo today? Drama, kilig, fun, seryosong usapan? Kahit ano pa yan, tiyak na meron sa GMA Play, ang official video streaming app ng GMA. Ang favorite Kapuso shows mo and so much more nandito. Your favorite shows and more all just a tap away. Play them all on GMA Play. I-download sa App Store and Google Play or visit gmanetwork.com/GMA Play. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.